Isang magandang hapon po mga kapatid, mga tiga Eljor Tondo. Binabati ko po kayong lahat at nais ko pong magpakilala ko po si Brother Ray Agravante. Minsan pa muli magbabahagi po ng salita ng Diyos. Tayo po manalangin sa oras nito. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo kami ng iyong mga salita. At ikaw po ang maging inspirasyon ng aming pag-uusapan. Pagpalain po kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, mga kapatid, patuloy po tayong nagbahagi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pong paksa ay sa Aklat ng Santiago, chapter 4, verse 11. Ito po yung patungkol sa paghatol. Alam naman po natin na tayong mga tao, kadalasan ay nagkakamali. Sino po bang hindi nagkakamali sa inyo? So tayo po yung madalas nagkakamali. Hindi lang po bihira, madalas na nagkakamali. Ito po ay nakalagay sa Matthew na binabanggit din po na huwag humatol sa inyong kapwa. Basahin po natin sa Aklat ng Santiago. Chapter 4, verse 11. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo na ang kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Verse 12, isa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Yung una palang binanggit, huwag magsiraan. Alam niyo naman po yung salitang pagsisiraan. Ayan, familiar po sa atin yan. Yung mga sinasabi nating bulong-bulungan para mga bubuyog. Ayan, mga bubuyog everyday. At hindi po natatapos. Alam niyo po mga kapatid, sino man sa atin ay ayaw nating mahatulan. At kapag po tayo nakakaranas ng paghatol ng ating kapwa, nasasaktan po tayo. At sinasabi natin na wag humatol ng basta-basta. Sinasabi ng mga nahahatulan, huwag humatol basta-basta. Unang-una mga kapatid, tayo po ay hindi po perpekto, nagkakamali. At kadalasan po ay mabilis, napakabilis nating humatol. Pag may isang pangyayari na ating nakita, aktual, na nakita po natin na nag-aaway, dapat po ang papasok sa ating isipan ay hindi natin alam yung punot dulo ng kanilang away. So hindi tayo basta-basta pwedeng makialam sa mga pangyayari. Pero minsan, pag may naikwento, mabilis yung ating pagbibigay ng kahulugan doon sa naikwento sa atin. At dahil di po rito, sabi po rito, huwag kayong magsiraan. Ang paninira pala ay paghatol dito. Diba sabi nga natin na pagka sinasabihan niyo ibang tao, wala naman akong pakialam sa buhay niya. Pero kung ikaw ay naninira, maliwalang na nakikialam ka ng buhay ng ibang tao. Tama po ba yun? Sinasabi ng mga tao na wala tayong pakialam sa isa't isa. Sinasabi nila. Pero kapag ikaw ay naninira at naniniwala ka sa ikwinento sa'yo, kahit hindi mo pa alam yung kabuuan ng istorya, yung pangyayari, at nagbigay ka ng iyong pakahulugan, maliwanag na ikaw ay sumasang-ayon. Hindi ba dapat kapag may kwento sa'yo,
sa iyong sarili, sa harapan ng Diyos at sa iyong sarili, sasabihin mo na, hindi ko alam yan, yung pangyayaring yan. At hindi ko pwedeng basta-basta husgahan. Kaya sabi dito, huwag kayong magsiraan. Mga kapatid, ang nagmumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula o humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo na ang kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan kundi isang hukom. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ka pala hindi mo pinupuna ang iyong sarili para sabihin na hindi ko alam ang buong pangyayari. At ikaw ay nagbigay ng haka-haka ng iyong opinyon doon sa mga pangyayari na hindi mo naman alam yung kabuuan, yung punot dulo. Ibig sabihin, ikaw ay naninira at humahatol. Unang-una, hindi po tayo mga hukom. At ang mga hukom, hindi rin po sila basta-basta humahatol nang wala po silang pinagbabasihan. Alam naman po natin yan. Kaya may mga testigo at inaaral, hinahalungkat yung mga pangyayari. Tinitignan yung lahat ng anggulo para hindi sila magkamali sa kanilang paghatol. Ang ating Panginoon, hindi yung nagkakamaling humatol yan sapagkat matuwid humatol ang Panginoon. Pero ang usapin ay sa atin. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang humatol sa iyong kapwa. Isipin niyo, pag humatol ka, tinuro mo siya, inaakusahan mo siya, nakaturo ka sa kanya. Ilan po nakaturo sa iyo? Yung 3 daliri mo, nakaturo sa iyo. Unang-una, brethren, tayo rin ay nagkakamali. Ano ang dapat natin gawin? Sabi ng Biblia. Unang-una nga, sabi rito, pinapakita rito, isang nagbigay ng kautusan at siya rin ng hukom, tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at mamuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Siguro ang dapat na lang natin gawin para hindi tayo magkamali. Una, pag may kinikwento sa iyo na hindi mo talaga alam yung buong kabuuan ng istorya at wala ka naman doon sa pangyayari, nasa iyong sarili na dapat ay alamin yung mga kabuuan pangyayari. Pero kung yun naman ay hindi ka naman apektado at wala naman yung sigurong hindi naman maapektuhan ng iyong pamilya, ipagpaubaya mo na yun sa iba. Especially dun sa mga, huwag ka nang sumausaw. Ayun. Siguro, brother, tayo po mahilig sumausaw o yung makisali. Kahit hindi naman tayo naapektuhan. Nakikisaw-saw po tayo. At dahil po dyan, tayo po ay nagkakamali at nagkakasala. Sabi po dyan, di ba? Isang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tang siya ang may kapangyarihang magligtas at mamuksa. Ang ating Panginoon. Pag meron ka nakikitang sa tingin mo ay totoo yung kanyang ginagawa, kausapin mo yung tao, especially kung kapatid mo. Pero kung hindi mo naman siya kapatid, kapitbahay mo siya, ipaubaya mo na lang sa iba. Ngayon, kung hiningi ng pagkakataon na ikaw ang nakasaksi ng pangyayari, sabi sa Biblia, di ba? Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsasabi ng hindi totoo kapag ikaw ay naging saksi. Sabi, ikaw ay saksi, nakita mo ang pangyayari, sasaksi ka. Pero karamihan, di ba, iba hindi nakikialam, pero nasaksiyan nila. Nakita nila. Dadalhin nila yon. Kung nakita naman nila na walang kasalanan ng isang tao, na hinatulan, at kailangan nila ipagtanggol, dapat mo sabihin yung totoo. Dahil yun ay inuutos din ng Biblia. Huwag kang sasaksi, pawang kasinungalingan. Kung totoo ang pangyayari, sabihin mo, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa taong yon. Pero tayo, brethren, inuulit po ng Biblia, wala po tayong kapangyarihang humatol. Unang-una, tayo rin po ay nagkakamali. At ayaw din po nating mahatulan. Di ba sabi, kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba.
Kung ano ang gusto mo mangyari sa'yo, gawin mo sa iba. Sabi nga, kung ano yung sukatan na ginamit mo, sabi ng Mateo, sinukat mo sa iyong kapwa, ganun din po ang isusukat sa iyo. Sabi ng Panginoon, maging magpatawad kayo, maging mahabagin kayo, katulad ng pagpapatawad ko sa inyo. Maraming pangyayari sa buhay natin na tayo rin ay naaabuso. Ako rin po, na-experience ko po yan. At naging mabilis din po yung aking paghatol. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat itinutuwid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dun sa mga desisyon, sa mga gawin natin na hindi po tama. Kaya mga kapatid, ang isa lamang po ang masasabi po natin, ipaubaya natin sa ating Panginoon sapagkat siya ang may kakayanang humatol ng tama. Ang dapat natin gawin siguro, ang mabuti nating magagawa, yung taong yun, ipanalangin. At kung meron tayong nararamdaman na hinanakit doon sa taong yun, sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoon, ang taong yan, ganito, ganyan. Ganito, ganyan. Sabihin natin. Pero wag po tayong hahatol, mga kapatid. Kapag ikaw ay humatol, hinahatulan mo na rin ang iyong sarili. Kung hinihingi ng pagkakataon na kailangan mo sabihin ang totoo, kailangan sabihin mo. Hindi ka dapat matakot kung ano yung totoong nangyari. Ang mahalaga, sa harapan ng Diyos, nagsabi ka ng totoo at hindi ka humatol upang hindi ka rin hatulan ng ating Panginoon. Pwede rin, lahat po tayo ay ayaw mahatulan. Ayaw nating mangyari sa atin yung nangyayari sa iba. Kapag tayo ang nakakaranas, ayaw natin maranasan. Sinasabi natin, wag nyo kong hatulan, wag kayong basta-basta umatol. Pero minsan nagiging mabilis din yung ating desisyon. Hilingin natin sa Panginoon na tayo baguhin niya. At sa mga pangyayari, bigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon, maaralin, balansehin ang bawat pagkakataon. At sabi nga, pag may nag-aaway, huwag ka munang kumiling o maging bias ka sa isa. Gumitna ka muna. Alamin mo lang kung ano yung pangyayari, lalo especially kung kaibigan mo, kapatid mo yung nag-aaway. Para hindi rin tayo magkamali. At alam ko, ang Panginoon, kapag tayo nanalangin, ang Diyos, bibigyan tayo ng guidance. Bibigyan tayo ng tamang desisyon. Hindi hayaan ng Diyos na tayo magkamali. Especially kung hinihingi natin, Panginoon, bigyan mo po ako ng tamang desisyon sa mga bagay na ito. Kung ano yung tama, ipinagpipray mo. Ang Diyos ay tumutugon maging sa mga ganyang pangyayari. So, siguro po mga kapatid, hanggang dyan lang po ang aking ibabahagi sa inyo na malaki ang nagagawa ng panalangin at isinasangguni sa Diyos. At syempre, tinuturuan din natin sarili na wag tayong maging mapanghatol, mapanghusga, mabilis humatol. Kumbaga, nagkakamali rin tayo, kinukonsidera na rin natin na tayo rin na nagkakamali, sila yung nagkakamali. Ang Diyos ay hindi nagtatangi, sabi nga ng Biblia. Sabi nga, hindi siya nagtatangi at hindi rin kung ano yung itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sinasabi na ng Biblia, magpatawad kayo upang kayo'y patawarin. Lagi niyong isaalang-alang ang salita ng Diyos. Yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Minsan pa na kami ay iyong pinapaalalahanan ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.